Natapos na tayo sa unang araw kaya day 2 naman. Mas maaliwalas ang langit ngayon kumpara kahapon. Mukhang malakas yatang manalangin ang mga bagong bisita. Kahit sino naman talagang mapapawish na sana makita nila ng buo ang mayon. Ayan, meron din palang New Zealand feels dito sa Albay. Dito lang ako nakakita ng afam na baka. Bet ko rin to pero mas i-highlight ko nga lang sa kwento ko ngayon yung mga sariling atin. Hindi naman masamang humanga sa iba pero mas magandang ma-appreciate muna natin kung anong meron tayo. Isa ang Pilipinas sa may napakayamang cultural heritage. Patunay dyan ang mga lumang simbahan na makikita sa mga kabayanan. At hindi lang yan, mayaman din tayo sa iba't ibang klase ng bulaklak at mga halaman na nagbibigay kulay at buhay sa kapaligiran. Nagsisilbi rin silang natural filters and air purifiers. Maaaring hindi sobrang yaman sa salapi ang bansa natin pero sagana naman ito sa mga natural resources. Minsan kaya siguro hindi natin pinapahalagahan dahil ibang yaman ang gusto natin. Yung yaman na madaling maubos at mawala. Yung mga dayuhan gustong-gusto nilang tumira dito. Samantalang tayo, pangarap nating manirahan sa ibang bansa. Ganun siguro talaga, no? Mas hinahanap natin ang wala. At ayun nga, umagang-umaga pa lang nagpakita na ng kagandahan si Mayon. Nandito na nga pala tayo guys sa pinaka-famous na landmark dito sa Bicol region. Naku, wag niyong sasabihin na hindi niyo pa nakikita yan. Ang napaka-iconic na image na makikita sa mga libro at postcard na ang backdrop ay Bulkang Mayon. Ang Kagsawa Ruins na talaga nga namang unang pinupuntahan ng mga turista. Ito na lang ang natitirang alaala ng nooy umuunlad ng bayan ng Kagsawa. Ang nakikita natin ang remnants ng church at iba pang parte ng kumbento. Gawa sa kahoy ang original na simbahan na itinayo noong 1587. Subalit noong July 25, 1636, winasak ng mga piratang Olandes ang bayan ng Kagsawa. At sinunog naman ang simbahan dahil alam nilang pag-aari ito ng mga Espanyol. Muli namang ipinatayo noong 1724 ng Fransiskanong pari na si Father Francisco Blanco ang Kagsawa Church. That time, ginawa na nilang bato ang simbahan para mas matibay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naharap naman sa matinding kalamidad ang bayan ng Kagsawa. Unang araw ng Pebrero ng taong 1814, nang gimbali ng napakalakas na pagsabog ng bulkan ang probinsya ng Albay. Yan ang sinasabing pinakamabagsik na eruption na naitala sa kasaysayan ng Mayon, na kumitil sa halos 1,200 katao na nasa paligid nito. Daan-daan namang inhabitants ang ginawang kanlungan ng simbahan sa pag-aakalang safe sila rito. Ngunit hindi rin ito nakaligtas sa matinding buhos ng lahar. At sa trahedyang ang ito, tuluyan ang nabaon sa mga bato at buhangin ang tao ng Kagsawa. Bell tower na lang at fasad ng simbahan ang natira. At noong 1950s naman tuluyang nag-collapse ang harapan ng simbahan dahil sa malakas na lindol. At sa ngayon, tanging bell tower na lang ang natitirang nakatayo na magpapatunay na ang lugar na to ay isang sagrado. So, ano nga ba yung pwede nating matutunan sa mga nangyari dito? Kung may pinagdadaanan ka ngayon na matinding pagsubok, tandaan mo na yan din ang matinding sangka para sa greatness mo in the future. Hindi magiging iconic yung ruins na to kung hindi niya napagdaanan ang mga matitinding kalamidad na naging dahilan para mag-stand out siya bilang isang tourist attraction. Pangalawa, walang sino mang tao, natural calamity o trahedya ang makakapigil kung ikaw ay nakatadhanang bigyan ng malaking pabor ng Panginoon. Kaya magpatuloy ka lang sa pananampalataya dahil may reward yan. Hindi man sa ngayon, malay mo sa susunod na panahon. At ang panghuli ay nagsisilbing paalala na lubhang mapanganib ang manirahan malapit sa bulkan. Huwag nating i-underestimate ang kayang gawin ng kalikasan. At huwag pa rin nating kakalimutang irespeto ang religious value nito bilang isang simbahan at pook dasalan. Okay, lipat naman tayo ngayon sa next pasyalan. Isa rin to sa mga dinadayo dito sa Albay. Ang farm plate na may tagline na the happiest place in Bicol. Wait lang, totoo bang nasa Pilipinas pa rin ako? Para kasing nag-teleport na naman ako sa ibang bansa. Meron din itong napakagandang landscape and scenery. Tanaw na tanaw din dito ang majestic Mayon. Naalala ko pa nung bata pa ako, akala ko niyan flat lang na triangle. Promise, hindi sa pag-iino eh. Yun bang padara lang yan na lupa na perfect cone? Ako lang ba yung ganon? Diyos mio, para naman pala akong hindi na grade 2 niyan. Akala ko pa noon kapag una kong nakita yan, tatakbo ako ng malayo dahil nakakatakot. Diyos mio, anong tingin mo? Hahabulin ka ng Mayon? Natatawa na lang ako kapag naalala ko yung mga panahon na palagi pa tayong masaya. Charis lang. Kaya yung pag-overthink, itigil nyo na yan dahil nag-create lang kayo ng mga nakakatakot na senaryo na most likely 85% na hindi naman nagkakatotoo. Halika dito, papakita ko sa iyo kung ano ang totoo. Makikita natin ang smallest chapel in the Philippines. Nandito yan mismo
mismo sa loob ng farm plate. Ayan o, ang cute, ang liit. Estimate ko, kasya lang dito yung mga 15 to 20 na katao. Pumasok na rin ako at grinab ko na yung opportunity na wala pang ibang tao. Nagdasal ako at nagpasalamat na hindi niya kami pinapabayaan araw-araw. Malaking bagay na na-appreciate pa rin natin ang buhay kahit mahirap. Yung nireregaluhan tayo ng isa pang umaga na may kasamang pag-asa. Opo, araw-araw nga po tayo nakakatanggap ng priceless na regalo. Yung gift na may kasamang love. Hindi lang talaga natin makita dahil busy tayong hanapin ito sa iba. Kailangan lang pala natin maging open para maramdaman ang unconditional love na galing sa itaas. Yung hangin na libre nating nalalanghap. Yung mata na nakakakita ng ganda. Yung paa na kung saan-saan tayo dinadala. Yan ang mga bagay na walang katumbas ang halaga. Napakaswerte pala talaga natin, no? Kailangan lang natin ng abundance mindset. Paniniwala na meron tayong enough at minsan nga sobra pa. Isa na namang simbahan ang next natin na pupuntahan. Hindi rin ito magpapahuli sa listahan. Ang Nuestra Señora de la Porteria Parish Church na itinayo ng mga paring Franciscano noong 1773. Meron itong unique na design at napakabihirang style ng Baroque architecture. Idagdag mo pa dito ang napakagandang view ng mayon sa gilid. At meron naman itong napakasimpleng interior design. At dito na nga po natatapos ang part 2 ng ating Bicol trip. Yun lang ulit ang gusto kong i-share. Bye-bye!